Muli isang magandang gabi po sa ating lahat. Noong ako po ay nagdesisyon na papasok ng seminaryo, natatandaan ko, isa lang ang panalangin ko. Sabi ko, Panginoon, iaalay ko po sa inyong buong buhay ko sa pagpapare, kayo na pong bahala sa aking pamilya. Hindi niya po itatanong, kami po'y tatlong magkakapatid, ako po ang youngest at only boy, at ang tatay ko naman po ay pulis, nanay ko ay housewife. Yung tatay ko, sobrang mapagkawang gawa. Kaya yung bahay po namin, parang extension ng barangay hall. Kaya lang, sa sobrang mapagbigay ng aking tatay, kung minsan, pati yung para sa amin na ipapamigay niya, at ito na yung pinagmumulan ng away nila ng nanay ko. World War III na sa bahay. At madalas, kapag yung tatay ko ay nasa bahay namin, pagod na sa trabaho, mainit na ang ulo. Kaya madalas napapagalitan kami o di kaya ay napapalo ng aming tatay. Kaya yung aking mga ate at ako, lumaki na malayo ang aming loob sa aming tatay. Pero alam niyo naman ng Panginoon, kung saan ka nasugatan at nadapa, dun ka ibabalik. Makalipas ang 2 taon, pagpasok ko sa seminaryo, naghiwalay yung nanay at tatay ko. Yung tatay ko umalis, no? Hindi namin alam kung saan nagpunta. At habang nasa seminaryo, doon ko napagtanto na meron akong daladalang galit sa aking tatay. Kaya dito ako nagsimulang magdasal kay San Jose. Of course, si Mama Mary, ang aking parating takbuhan. At fast forward, nang malapit na po akong maordinahang diakono, and after 6 months na deacon, pari na, nung maordinahan na akong diakono, habang nasa klase, kumatok yung secretary ng aming School of Theology. Sabi niya, Father, can I excuse Seminarian Limhoco? Sabi nung secretary namin, pinapatawag po siya ng tatay niya. Hindi ko na po alam at that time kung nasan yung tatay ko. Kaya nung narinig ko yun, sabi ko, mamamatay na yung tatay ko. Sabi ko, hindi yun magpapatawag kung hindi siya malubha kasi ma-pride yung aking tatay. Sumama ako dun sa kasamahan niyang sumundo sa akin at napag-alaman ko na napakalapit lang nung tinitirahan niya sa seminaryo. Sa likod ng isang malaking building ng kanyang kaibigan, may barong-barong doon siya nakatira, may sakit, kailangang ma-ospital. At syempre, wala naman po akong pera pang pa-ospital. Tinawagan ko po yung aking ate, panganay na ate, para humingi ng tulong. At dahil mabait po yung aming tatay, nasaktan din niya yung aking ate, sabi ng ate ko sa akin, sinong kasama niya dyan sa tinutuluyan niya? Yung babae niya, no? Totoo naman, kasama ng tatay ko yung kanyang kabit. Sabi ng ate ko, ano yan? Pagsarap, pagkuhanan ng pensyon sa kanya, sa hirap, atin, pag may sakit, tsaka mahirap, sabi niya, pasensya ka na. Titiisin ko muna ang tatay natin. Gusto kong maturuan siya ng leksyon. Naintindihan ko naman po yung pinanggagalingan ng aking ate. Tinawagan ko po yung isang kapatid na babae. Siya naman sa bahay lamang siya. Kaya sabi niya, susubukan ko makapanghiram sa asawa ko para maibigay, para madala sa ospital. Mabuti na lamang po yung ospital ng tatay ko ay sa Lung Center at dyan ako clinical pastoral education, nag-assist po ako sa chaplain. So in short, naipasok ko po yung tatay ko sa ospital na gandang lalaki lang ang puhunan. No? Naipasok ko po doon yung tatay ko at inalagaan ko siya. Kapag araw, umaga, nasa seminaryo para magsimba, magdasal, pumasok sa eskwelahan, hapon hanggang gabi, sa ospital naman po ako. Hanggang sa nailabas po namin ng ospital yung tatay ko. No? Pero bago yun, no? Nung nasa ospital siya, isang beses, bantay-bantay ko siya, yung tatay ko po ay nakatulog na yakap-yakap yung aking braso, parang batang takot na takot kumola sa kanyang magulang. At habang natutulog yung tatay ko, pinagmamasdan ko siya, sabi ko, eto yung tao na napakalaki ng pagkukulang sa iyo. Maraming mga kasalanan sa iyo at sa pamilya mo. Ngayon, nasa harap mo, mahina na, payat na, may sakit, umaasa sa awa at habag mo. Sabi ko, actually,
pwede ko rin naman siyang tiisin, gaya ng ginawa ng nanay ko at mga kapatid ko, para turuan siya ng leksyon. Pero sabi ko, bilang isang hinuhubog para maging alagad ng Diyos, sabi ko, parang hindi kaya ng konsensya ko na dumating sa buhay ng tatay ko na kinailangan niya ako at hindi ko siya naalagaan. Sabi ko sa sarili ko noon, di bali na muna yung mga pagkukulang at mga maling nagawa ng tatay ko, ang mahalaga ngayon ay maalagaan ko siya. So inalagaan ko po yung tatay ko, nakalabas sa ospital, binalik ko doon sa kanyang barong-barong, at ilang linggo na lamang, maordinahan na akong diakono. Kaya sabi ko sa kanya, Papa, ikaw ba i-attend ng aking ordinasyon? At sabi niya, oo, a-attend ako. Sa loob-loob ko, dapat lang ako lang nag-alaga sa iyo. Ngunit, lumipas ang mga araw, bisperas ng aking ordinasyon bilang diakono, nang pumunta po ako kinagabihan sa bahay ng aking tatay, binilan ko siya ng barong, pantalon at sapatos. Pagdating ko, naglitan niya ng mga sama ng loob niya yung aking tatay. Yung tatay ko, maraming daladalang sama ng loob. Sama ng loob niya sa nanay at tatay niya. Sama ng loob niya sa mga kapatid niya. Sama ng loob niya sa boss niya dati. Sama ng loob niya sa nanay ko at mga kapatid ko. Habang nililitan niya lahat ng galit, para bagang sabi ko sa sarili ko, hindi mo ba kayang isang tabi lahat ng galit na yan? Isang araw lang, isang beses lang maordinahan ang anak mo bilang diakono. Bagkos, sinabi ko na lang sa tatay ko, Pa, kung hindi niyo po gusto, hindi ko kayo pipilitin. At sumagot siya agad. Sabi niya, ayoko, hindi ako pupunta. Siyempre, nasaktan po ako. Ako lang ang nag-alaga sa iyo. Ako lang ang naroroon para sa iyo. Hindi mo ako mapagbigyan. Kaya umalis na lamang po ako. Pero bago ako umalis, binawi ko yung barong, pantalon at sapatos. Kinuha ko ulit. Tapos umuwi ako sa seminaryo. In short, kinabukasan, nagmarcha ako sa altar. Ang kasama ko lang ay nanay ko. At very disappointed yung mga formator kong pare sapagkat alam naman nila yung pinagdaanan namin sa buhay. Kaya matapos nun, 6 na buwan, diakono, tapos susunod, ordinahan ka ng pare. Lumipas yung mga araw, hindi ko tinawagan, kinamusta yung tatay ko dahil sumama rin yung aking loob. Ngayon, malapit na akong maordinahang pare. Ilang buwan na lang maordinahan na akong pare. Ngunit, habang naghahanda na po ako sa ordinasyon, nakatanggap na naman ako ng text message mula sa aking tiyahin, kapatid ng tatay ko. Sabi niya, nasa ICU yung tatay niyo, hinahanap kayong 3 magkakapatid. Sabi ko na naman sa sarili ko, mamamatay na naman yung tatay ko. Pero masamanda mo, hindi natutuluyan. Sabi ko, Lord, hindi ko na po kayang mag-alaga this time sapagkat graduating po ako, meron akong synthesis paper, may comprehensive exam, may preparation for ordination. Tulungan niyo po ako. At nung inaya ko yung mga ate ko para dalawin siya, of course, yung panganay, medyo matigas pa rin yung puso. Sabi niya, hindi muna ako dadalaw. Mukhang hindi pa naman malubha. Sabi ko, kapag natuluyan yan, hindi mo nakausap, dadalhin mo yun habang buhay. Sabi niya, sige, sasama na ako. At pagdating namin sa ICU, dahil dalawa-dalawa lang yung pwedeng pumasok, pinauna ko yung aking mga ate. At paglabas nilang dalawa, namumugto na yung mga mata. Sabi sa akin ay, kami nang bahalang mag-alaga kay Papa ngayon. Sabi ko, salamat Lord, nakaligtas ako ngayon. At kinabukasan, hinanap na ng tatay ko yung kanyang mortal enemy, yung aming nanay. At nung nakita niya yung nanay namin, ayaw niya nang pauwiin. Araw-araw dinadalaw siya. From ICU, nalipat sa regular room, hanggang sa tuluyang gumaling, nakalabas ng ospital. And finally, umuwi na yung tatay namin sa aming bahay. Ang lahat ng po ito'y naganap 1 month bago ko maordinahan bilang pare. Kaya naman, nung dumating yung araw ng aking ordinasyon bilang pare, this time, nung naglakad ako sa altar, kasama ko na yung mga magulang ko. Kasama ko yung nanay ko, at naroon din yung tatay ko at mga kapatid ko, mga kamag-anak namin. At ang pinaka-memorable, makabuluhan na parte ng misa nung araw na yun, na aming ordinasyon, ay yung pagbibigay ng kapayapaan, yung giving of peace. Kaming mga bagong ordinang pare ay binigyan ng instruction ng aming liturgist na pare. Sabi niya, sa giving of peace, sabi niya, bababa kayo ng altar, pero ang tanging lalapitan ninyo ay ang nanay at tatay ninyo. Wala nang iba. Napakarami niyong bisita, tatagal yung misa pag lahat binati ninyo. Lalapit lang kayo sa nanay at tatay ninyo. Pagbaba ko po ng altar, yakap-yakap ko po yung nanay at tatay ko. At humahagulgul po akong parang bata.
Sabi ko, narito yung nanay at tatay ko, mga matanda na, masasakitin na, no? Marami nang iniinda sa katawan, pero naririto sila. At habang yakap ko po yung nanay at tatay ko, naalala ko po yung panalangin ko bago ko pumasok ng seminaryo. Panginoon, iaalay ko sa iyong buong sarili ko, ang buong buhay ko, kayo na pong bahala sa aking pamilya. At doon ko napagtanto na tunay nga na napakabuti ng Panginoon. Hindi lamang niya inalagaan yung aking pamilya, siniguro rin niya sa napakalagang araw sa buhay ko na naordinahan ako bilang pare, kumpleto ang aking mga magulang, kumpleto ang aking pamilya. Sabi ko sa sarili ko, ang Diyos tunay nga, tapat sa kanyang pangako. Amen? Ang Diyos mayroong isang salita. Amen? Kaya ako po'y nasa harapan ninyo ngayon, 8 taon na pare, nagpapatotoo na ang Diyos kailanman hindi nakakalimot sa kanyang pangako sa iyo. Paminsan, pakiramdam natin, hindi dinidinig ng Diyos yung panalangin natin. Kung minsan, pakiramdam natin, mag-isa tayo. Kung minsan, pakiramdam natin, napakadami na lang ng problema. Nagsusumikap na nga akong lumapit sa Panginoon, nagsiserve na nga ako sa simbahan, napakarami pa rin problema. Pero kung minsan, mga kapatid, inahayaan tayo ng Diyos na dumanas ng pighati, ng sakit, ng kalungkutan, ng pagkakawatak-watak. Nang sa gayon, tayo rin ay matutong maging sensitibo sa ating kapwang sugatan, sa ating kapwang watak-watak. Nang sa gayon, kapag handa ka na, bubuuin ka ulit niya ng buong buo. Nang sa gayon, mas maging epektibo at apektibo kang tagapaglingkod sa buhay ng iba at ng Aba. Amen? Unity, pagkakaisa. Maraming nagsusulong at naghahanap nito sa panahon natin ngayon. Maging si Jesus, ito ang layunin at itinuturo. That is why in the gospel today, Jesus emphasizes the importance of being connected with the Father. In fact, hindi lamang being connected, but having a deep relationship with God. Katulad ng imahe ng isang ama na humuhubog at gumagabay sa kanyang anak. Or just like a mother who nurses and comforts her child. Ganon dapat ka-close daw, sabi ni Jesus, ang ating relasyon sa Diyos. This closeness with God will also help us as we strive to move closer to one another and to build our community. Pero papaano nga ba natin makakamit ang ating hinahanap at inaasam na pagkakaisa? Ang bawat isa po sa atin ay may natatanging misyon mula sa Diyos. Isang misyon na dapat umayon sa mas malaking misyon na ibinigay ni Jesus sa ating simbahan. Ito yung tinatawag na common mission o common charism. At maisasagawa lamang natin ang ating mas malaking misyon kung tayo ay laging malapit, nakaugnay sa Diyos, na siyang gumagabay sa ating daan tungo sa katuparan ng kanyang dakilang plano at pag-ibig para sa bawat isa. Madalas, mas malaki po ang hamon sa mga taong nagsusumikap lumapit sa Diyos at sundin ang kalooban ng Diyos. Ngunit dito natin tunay na masusubok ang ating determinasyon na mamuhay ng kalugod-lugod sa Diyos. Ang mahal na Birhen ay laging nakasubaybay at kasama nating naglalakbay tungo sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya naman, dito rin natin makikita ang pagiging tunay nating mga deboto ng mahal na Birhen. Kung sa kabila ng pagkakaiba ng pagkakaugali, paniniwala at opinyon, papaano tayong nagsusumikap na manatili sa gitna ng tensyon? Kapag nagsusumikap tayo na maging instrumento ng pagkakaisa at pakikinig at pakikipagdaupang palad, isinasabuhay po natin ang turo at aral ni Jesus. Tinutularan natin ang magagandang katangian ng mahal na Birhen. Sa ganitong paraan, tayo rin ay nagsisilbing daluyan ng pagpapala mula sa Diyos. Si Maria ay nagsilbing daluyan ng pagkakaisa
at pagpapala sapagkat nanatili siyang malapit sa anak niyang si Jesus, nanatili siyang malapit sa kalooban ng Diyos. Kaya lahat ng lumalapit kay Maria, lagi rin niyang inilalapit sa anak niyang si Jesus. Sabi po ng aming founder na si Saint Vincent de Paul, meron po siyang ibinigay na modelo para sa isang komunidad na nagkakaisa, at ito daw po yung imahe ng Santissima Trinidad, ang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Upang tayo daw po ay maging community of dear friends, dapat daw tularan natin ang halimbawa ng Holy Trinity in terms of loving and accepting one another, working together to accomplish a common mission and charism. We will only be able to attain the unity that we long for when we begin to set aside our personal beliefs, opinions, to be able to listen and really exert effort to reach out to others. Magkakaroon lamang po tayo ng tunay na pagkakaisa kapag natuto na po tayong isang tabi ang ating mga personal na interes, opinyon, paniniwala, at magsusumikap, magtatrabaho ng sama-sama bilang isang komunidad, bilang isang simbahan, tungo sa tunay na pagkakaisa na nagmumula lamang sa Diyos, ayon sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, sa pagpapatuloy natin ng pagnonobena sa karangalan ng Mahal na Birhen ng Peña Francia, sa pagpapatuloy ng ating pagsisimba, pagsusumikap maging malapit sa Diyos, hingin natin sa Diyos ang grasya na ito. Tulad ni na Jesus at Maria, nakasama natin sa tuwinang nagdarasal at naglalakbay. Matuto rin nawa tayong maging mga instrumento at daluyan ng pagkakaisa at pagpapala ng Diyos. Amen? Amen. Mahal na Birhen ng Peña Francia, ipanalangin mo kami.